everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about sanctification. Sabi nga, may magandang tanong nga is, na-filter mo na ba ang bibig mo? So, yan, maganda mapag-usapan natin yan. And ang verse natin for today is 2 Corinthians 3:18. So, ano nga ba ang sanctification? Ang sanctification, ito yung a lifelong work of God and us that help us and help us to turn away from the sin and become more like Jesus in the way we live. Yung Santong Espiritu ng Diyos ibinigay sa atin na matulungan tayo na mabago araw-araw. And to turn away from the sins and become more like Jesus. So, it is different from justification, where God declares us righteous, but the two are closely connected. True salvation always leads to change life. This lifelong process will be completed only when we are glorified. Yan. So, si Lord, namatay dun sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa ikapapatawad ng ating kasalanan, na hindi natin maliligtas yung sarili natin, si Jesus lang makapagligtas sa atin. At that moment na nanampalataya ka, idiniklara ka ng Diyos na banal. So, positionally, legally, kumbaga sa Korte Suprema, kapag humarap ka sa Korte Suprema ng Diyos, legal na ikaw ay banal at walang bayad na kasalanan, hindi ka paparusahan not guilty in the time of judgment. So, not guilty because lahat ng kasalanan napasarusahan na kay Kristo, sa katawan ni Kristo nang siya ay napako sa krus. That is justified, pinawalang sala. You are declared righteous. Pangalawa, yung concept na sanctification. Bagamat tayo ay legally declared malinis, walang bahid na karumihan, ganun pa man, we are being sanctified. Patuloy nililinis ng Diyos. Kasi, yung kasalanan natin, naparusahan sa katawan ni Kristo. Pero tayo, nandito pa rin tayo sumakasala ng katawan natin. Nagkakasala pa rin tayo everyday. So, hindi ibig sabihin nun ay hindi tayo nababago. That is sanctification. Basically, yung Diyos, ginawa sa atin, nampalataya tayo sa Kanya, that's good, justified. At dahil dyan, lilinisin kita at babaguhin kita araw-araw. Aling dulo, Sunday, you will be glorified. That is glorification. We are perfected like Christ. Naging perfect tayo, katulad natin Panginoon sa Kristo. So, justification, sanctification, yung pagbabago araw-araw, ang dulo niyan is magiging katulad natin ang ating Panginoong sa Kristo sa muli niyang pagbabalik, perfected like Christ. Yung sabi dito sa Romans chapter 8 verse 29, to be conformed to the image of His Son, maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Yan ang talagang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging katulad tayo, maging perfect tayo, like Jesus Christ. At yan ang gusto ng Diyos na mangyari. And ang verse natin, mas maintindihan natin na yung verse natin ngayon, kapag pinuntahan natin yung Exodus chapter 4, sa Old Testament kasi si Moses, nung nakikipag-usap siya sa Panginoon sa Exodus chapter 4, na nagkaroon ng bagong tablet. So, nakipag-usap siya 40 days and 40 nights. So, habang nakikipag-usap siya sa Diyos, mag-isa lang siya, yung glory ng Diyos na-absorb niya. Na-absorb na Moses. Kaya nung bumaba siya ng bundok, binalikan niya yung bayan ng Diyos, yung mismo Israelita, yung mukha niya nagniningning. Talagang yung mga taon that time natatakot. So, ginagawa ni Moses, pinalagyan niya ng takbong or takip.
every time na makikipag-usap si Moses sa Diyos, tinatanggal niya yung talakbong. Tapos yung glory ng Diyos, ina-absorb niya. Pero hindi siya permanent. Yung glory, yung pagdingding ng mukha niya, napifade yun, nawawala din yun. Ina-explain ni Paul yung dito sa Corinthians na yung mga Hudyo nakafocus kay Moses. Samantalang dumating na si Kristo. Kasi Moses, ang goal niya is i-lead ang tao patungo kay Kristo. Pero yung mga tao nakafocus lang kay Moses. Pero sabi niya tayo, dumating tayo sa nakatingin na tayo kay Jesus Christ. Yung glory ng Diyos nakikita sa mukha ni Kristo. Yung glory ng Diyos nakikita sa mukha ni Moses. Nag-fade na. Pero kay Kristo, permanent. Yung glory ng Diyos nasa mukha ni Kristo, and we are looking Jesus Christ. We are being transformed into the likeness of Jesus. At napakaganda nito. And we all, unveiled face, walang talakbong yung mukha natin, nakatungo yung mukha natin kay Kristo, beholding the glory of the Lord, nakikita yung kaluwalhatian ni Kristo, are being transformed into the same image. Nababago tayo gaya ng isang salamin. Gaya ng isang salamin na nababago sa gayon din sa larawan, diba? Nagiging kasing kaitsura, kasing pogi sa ating pananalita, sa ating kilos, kagaya natin si Jesus, gaya ng isang salamin na nababago mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, from one degree of glory to another. Habang pinagmamasdan mo ang Panginoong Diyos, habang nag-meditate ka, habang inaaral mo yung Bible, habang nananampalataya ka sa Kanya, you will become like Him. You are being transformed. And yung transformed dito is ibig sabihin, yung metamorphosis na nagtatransform into a butterfly, beautiful fly. Habang pinagmamasdan natin si Kristo, we are being transformed into His image, and from one degree to glory to another, araw-araw of glory to another. Habang lumalaga ka sa pananampalataya, nababago din tayo degree by degree, from one degree to glory to one another. For this comes the Lord of the Spirit, and yung trabaho ng Espiritu Santo sa atin, iharap tayo kay Kristo, tinutularan natin siya, at nababago tayo araw-araw from one degree to another. At someday, yung dulo natin is glorification. We are perfect like Jesus. Yan. So, yung application natin is filter who influence you. Dapat lagi tayo nababago. Mas better tayo kaysa bukas, kaysa hapon. We are beating to there. We're becoming better and better and better. Mas nagiging maayos tayo. Kaya sabi nga ni Chris, nababago araw-araw. May 3 practical ways. One is filter who influence you. Filter natin kung ano yung mga kasalamuhan natin. Yung mga kaibigan natin na kung apat yan, masamang influensya, wag na natin expect na magiging mabuti kang tao, maliban kung ikaw ay nakaka-influence sa kanya. Piliin mo mabuti, i-filter mo mabuti sino nakaka-influence at ano ang nakaka-influence sa'yo. Kung pangit ang epekto sa'yo, tantanan mo na. Kung pangit ang epekto sa'yo ng mga sinasaman, tantanan mo na. Kung ikaw ay nakaka-epekto sa kanila, that's better. Hindi ng the most ideal. And filter what comes into your heart and mind. Kung napapasama ka dyan, hindi yan para sa'yo. Sa mga pinapanood natin, sa mga kinukonsume natin, if filter natin, tayo ay nagiging katulad ng Panginoon sa Kristo. Kung pornography yan, napapoison yung utak mo, tantan mo na. Filter what comes to your heart and mind. Filter what comes out of your mouth.